Fanay, nababahala. Kimpa World Tour, matutuloy pa kaya dahil sa gulo sa Middle East? I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming. You're the reason why. Hiding by the baby. Bahagyang nag-aalala at nababahala ang Kim Pao Fanay abroad kung matutuloy pa raw ang world tour ng tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ito'y dahil sa mainit na girian at tensyon sa Middle East. Samot-sari nga ang lumalabas na balita na baka daw hindi matuloy ang naturang world tour ng Kim Pao dahil sa gulong ito. Hindi naman maiwasang kabahan ng ilan nating mga kababayan, lalo pat ang iniisip nila ay ang kapakanan at kaligtasan ni Kim at Paolo at ganon din ang buong team world tour na magaganap ngayong darating na April hanggang Mayo. Sa kabila ng mga personal na intriga, mayroon ding seryosong usapin na kinakaharap ang tambalang pagdating sa kanilang karera. Ang inaabangang world tour ni Kim at Paolo ay nakatakdang magdala ng saya sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ito sanang pagkakataon para sa mga global Pinoys na makita ng personal ang kanilang mga idolo. Subalit may mga agam-agam na lumutang tungkol sa posibleng epekto ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, pati na rin ang iba pang sigalot sa gitnang silangan. Bagamat tila malayo ito sa showbiz, ang realidad ay konektadong lahat pagdating sa international travel at security. Ang mga malalaking events tulad ng world tours ay nangangailangan ng masusing koordinasyon at kasiguraduhan sa kaligtasan, hindi lamang ng mga artista kundi pati na rin ng buong production team at ang mga manonood. Kapag tumaas ang alert level sa mga bansang dadaanan o pagtatanghalan, natural lamang na magkaroon ng adjustments o postponements. Ang mga tagahanga ay kasalukuyang nagdarasal hindi lamang para sa tuloy na tour, kundi para sa pandaigdigang kapayapaan. Naintindihan ng marami na sa mga ganitong sitwasyon, ang kaligtasan ang laging nauuna. Ang industriya ng entertainment ay hindi immune sa mga pangyayari sa mundo. Kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa schedule, ito ay para sa kabutihan ng lahat. Gayunpaman habang wala pang opisyal na anunsyo ang pagkansila, nananatiling positibo ang lahat na matutuloy ang pagpapakilig ni Kim at Paolo sa international stage. Sa gitna ng lahat ng ingay, isang nakakaantig na sandali ang ibinahagi ni Kim Chiu kamakailan. Sa isang madamdaming pahayag, binalikan niya ang kanyang pinagmulan, ang Pinoy Big Brother. Para kay Kim, ang Pinoy Big Brother ay hindi lamang isang bahay na puno ng kamera. Ito ang lugar kung saan nabuo ang kanyang mga pangarap. Mula sa pagiging simpleng teenager mula sa Cebu, binuksan ng show na ito ang pinto para sa kanya upang baguhin ang buhay ng kanyang pamilya. Ibinahagi niya kung paano siya nahubog ng karanasan, kung paano siya natutong maging matapang at kung paano niya natutunang gamitin ang kanyang impluensya para tumulong sa iba. Ang paglingon ni Kim sa kanyang pinanggalingan ay nagpapakita lang ng kanyang kababaang loob. Sa kabila ng tinatamasang tagumpay ngayon bilang isa sa pinakamalaking bituin sa bansa, hindi niya nakakalimutan ng mga taong tumulong sa kanya at ang platapormang nagbigay sa kanya ng unang pagkakataon. Ito rin marahil ang dahilan kung bakit matatag siya sa harap ng mga intriga, dahil alam niya kung saan siya nagsimula at kung ano ang kanyang pinagdaanan para makarating sa tuktok. Bilang pagtatapos, ang pinakamahalagang mensahe sa mga kaganapang ito ay ang panawagan para sa focus. Sa dami ng proyekto ni Kim at Paolo, lalo na ang mga Filipino adaptation ng hit K-drama na What's Wrong with Secretary Kim. Malinaw na ang prioridad ng dalawang bituin ay ang kanilang trabaho. Ang mga chismis tungkol sa jogging, sightings, mga kasama sa labas at mga secret relationships ay walang bigat kung ikukumpara sa dedikasyon na ipinapakita nila sa kanilang sining. Ang chemistry nila sa screen ay resulta ng mahusay na pagganap at profesionalismo. Para sa mga fans, ang hamon ay mananatiling matalino. Huwag basta maniwala sa mga sabi-sabi o mga screenshots na walang verified source. Ang mga bashers ay laging gagawa ng paraan para manira, pero ang katotohanan ay laging lalabas. Ang suporta ay dapat nakatuon sa kanilang mga proyekto at sa kanilang kaligayahan bilang mga individual.
Sa huli, ang kwento ni Kim at Paolo ay hindi lamang tungkol sa kilig. Ito ay kwento ng dalawang profesional na hinaharap ang hamon ng kasikatan, pinapahalagahan ng kanilang seguridad at nananatiling tapat sa kanilang mga tagahanga sa kabila ng mga peking balita na pilit sumisira sa kanila. Ang Kim Pao ay nananatiling matatag at hanggat nagkakaisang kanilang taga-suporta sa katotohanan, walang intriga ang makakatibag sa kanila. Well, tama naman yun. Kahit anong issue na lang ang ibato sa Kim Pao dahil sikat na sikat nga sila, deadma lang ang dalawa at hindi talaga sila nagpapaapekto sa mga kung ano-anong kumakalat na fake news. Kaya sana kayo rin wag basta-basta maniniwala sa wala namang source na nangyayari sa Kim Pao. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.